Inasahan ko ang isang masayang gabi upang ipagdiwang ang aking ika-10 taon sa propesyon at ang aking ika-40 kaarawan. Ngunit ang gabi na dapat ay puno ng tawanan ay naging simula ng aking pinakamalagim na bangungot. Maligayang ika-10 taon at 40 kaarawan, Marites. Pero ito na ang huling gabi na tatawagin mo akong asawa, sa harap ng aming 2 anak, ng aking mga katrabaho sa ospital, at ng mga malalapit na kaibigan na nakaupo sa tanyag na restaurant dito sa Cebu. Inilapag ni Adrian ang isang makapal na tiyap ng mga papel ng annulment. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ng isang mas batang babae. Si Camille ang bagong may-ari ng bahay natin, kaya mag-empake na kayo. Kasabay ng mga salitang yon ay ang matalim na tunog ng basag na porselana. Nabitawan ng aking panganay na si Bianca ang kanyang platito, at ang kulay rosas na icing ng cake na buong magdamag kong inihanda ay humalo sa dumi sa sahig ng restaurant. Ang cake na may nakasulat na Happy 40th Birthday Nanay and Welcome Home Tatay. Ang cake na binuo ko gamit ang aking pagod at pananabik sa kanyang pagbabalik mula sa huling kontrata niya sa barko. Ngunit ang lalaking tinatawag naming tatay ay nakatayo ngayon sa aming harap na may malamig na mukha, walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Naramdaman ko ang pang-ininig ng maliit na kamay ng aking bunsong si Chloe. 12 taong gulang pa lamang siya, at ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng takot habang pilit na nagtatago sa likod ng aking braso. Ramdam ko ang bawat kabog ng kanyang maliit na puso, tila nagtatanong kung bakit ang kanyang ama, na madalas niyang kausapin sa video call habang nasa laot, ay naging isang estrangyo na may dalang bagyo. Tumingin ako kay Adrian, ang aking asawa sa loob ng 15 taon bilang isang nurse sa Cebu. Tiniis ko ang walang katapusang panggabing shift sa ospital. Habang siya ay nasa malayo, ako ang mag-isang nagtaguyod sa aming 2 anak. Tiniis ko ang pagod, ang sakit ng katawan, at ang pangungulila dahil naniwala ako sa kanyang pangako na ang bawat sakripisyo namin ay para sa kinabukasan ng pamilya. Ipinadala ko sa kanya ang halos lahat ng aking sweldo upang pandagdag sa pagpapatayo ng aming bahay. Ang bahay na itinuturing naming kaharian ng aming pagmamahalan. Ngunit na yon, ang kahariang yon ay ibinigay na niya sa iba. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa mga katabing mesa. Ang mga kaibigan at kapitbahay na inimbita ko para sa aking kaarawan ay hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Ang iba ay napalingan, ang iba naman ay mabilis na kinuha ang kanilang mga gamit upang umiwas sa gulo. Ang hiya, ang matinding hiya sa harap ng aking mga kakilala ay parang kumukulong tubig na unti-unting sumasakal sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay hinubaran ako ng dangga sa gitna ng maraming tao, ngunit alam kong hindi ako pwedeng bumagsak na yon. May mga anak akong nakasandal sa aking likuran. Dahan-dahan akong tumayo. Pinilit kong patatagin ang aking nanginginig na mga binti. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Adrian, pagkatapos ay sa babaeng katabi niya. Si Camille, bata, makinis at nakasuot ng mamahaling alahas at damit na halatang mula sa mga kilalang butik sa Manila. Mayabang ang kanyang pagkakatayo, nakataas ang no at walang kahit anong bakas ng konsensya sa kanyang mga mata. Adrian, pakiusap! Mahina, ngunit mariing sabi ko. Ginamit ko ang aking huling lakas upang panatilihing kalmado ang aking boses. Wag dito. Wag sa harap ng mga bata at ng mga kaibigan natin. Kung may gusto kang tapusin o pag-usapan, pumunta tayo sa bahay. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Adrian. Isang tawa na hindi ko kailanman narinig sa kanya sa loob ng 15 taon. Bahay? Aling bahay, Marites? Ang bahay na nakatayo sa lupang ako ang nagbayad? Ang bahay na ngayon ay legal nang nakapangalan kay Camille? Inakbayan niya si Camille ng mas mahigpit. Nagsasayang ka lang ng laway. Wala ka nang babalikan doon. At huwag mo akong pakiusapan na parang ikaw ang biktima rito. 15 taon, kitang binigyan ng pera mula sa barko. Pero ano ang ibinigay mo sa akin? Isang boring na buhay dito sa Cebu habang abala ka sa mga pasyente mo sa ospital. Paano mo nagagawa ito, tatay? Sumasabog na sa pag-iyak si Bianca.
Ang kanyang 17 taong gulang na mukha ay basang-basa na ng luha, puno ng pot at sakit. Si nanay ang nagpalaki sa amin. Siya ang nagpuyat gabi-gabi noong may sakit kami habang wala ka. Paano mo kami matatapon ng ganito para lang sa babaeng yan? Huwag mong sigawan ng tatay mo, bata ka. Sumabat si Camille. Ang boses niya ay puno ng kapangyarihan at kawalang-galang. Wala kayong karapatang mag-eksena rito. Ang ama ninyo ang nagdesisyon na tapusin ang pagkakamaling ito. Magpasalamat na kayo at binigyan pa kayo ng 3 araw para mag-impact ng mga gamit ninyo bago namin tuluyang kunin ang bahay. Huwag mo kausapin ang anak ko ng ganyan! Sa unang pagkakataon, naitaas ko ang aking boses. Ang aking banang bilang ina ay tuluyang pumalit sa aking takot at hiya. Hinawakan ko ang kamay ni na Bianca at Chloe, hinila sila sa likod ko upang protektahan sila mula sa mapanghusgang mga mata ni Camille. Adrian, kung sa tingin mo ay matatakot mo ako sa mga papel na ito, nagkakamali ka. 15 taon kitang naging asawa, at alam ko ang batas ng bansang ito. Walang liyahan dito. At hindi mo pwedeng ibenta o ilipat ang bahay natin nang walang pirma ko. Mumiti si Adrian, isang ngiti na nagpapatindig ng aking balahibo. Sigurado ka ba, Marites? Baka nakalimutan mo na kung anong mga papel ang pinapirmahan ko sa iyo bago ako sumakay ng barko noong nakaraang taon. Baka gusto mong basahin muli ang mga dokumento bago ka magmalaki tungkol sa batas. Bago ko pa muling may buka ang aking bibig, hinila na ni Adrian si Camille paalis ng restauran. Iniwan nila kaming 3 sa gitna ng bulungan ng mga tao. Ang aking mga kaibigan ay dahan-dahan lamang na lumapit. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng awa. Isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit ng kaaway. Hindi ko na kaya ang init sa loob ng restauran. Pakiramdam ko ay nasasakal ako sa bawat sulyap ng mga tao. Taara na mga anak! Bulong ko sa kakanila. Binuhat ko ang aking bag, hinawakan ang nanginginig na kamay ng aking mga dalaga at lumabas kami ng restauran. Sa labas, ang langit ng Cebu ay tila nakikiramay sa aking dusa. Bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang aking mga luha, ngunit hindi ang sakit sa aking puso. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada para maghanap ng masasakyan, basang-basa kami ng aking mga anak. Walang nagsasalita sa amin, taming ang tunog lamang ng aming mga hitbi at ang hagupit ng hangin ang naririnig. Sa gitna ng lamig ng gabi at ng ulan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng bulsa ng aking basang Amerikana. Inilabas ko ito ng may kaunting pag-asa, iniisip na baka si Adrian ang tumatawag para humingi ng tawad o baka may emergency sa ospital. Ngunit isang hindi pamilyar na numero ang nakasulat sa screen. Sinagot ko ang tawag habang sumisilong kami sa ilalim ng maliit na bubong ng isang saradong sari-sari store. Marites ba ito? Tanong ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mababa, seryoso, at walang kahit anong emosyon. Opo, ako nga po. Sino po sila? Tanong ko habang pinupunasan ng basang mukha ni Chloe gamit ang aking panyo. Ako si Senior Collector Reyes mula sa Golden Trust Lending, sagot ng lalaki. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang unang babala para sa inyong utang ay natapos na. Mayroon na lamang kayong hanggang katapusan ng linggong ito para bayaran ng 4 na milyong pisong overdue. Kung hindi, sisimulan na namin ang proseso ng pagbawi at pag-seize sa inyong bahay sa Cebu. Natigilan ako. Ang ulan sa aking paligid ay tila nawala ng tunog. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tibok ng aking puso at ang malamig na boses sa telpono. Anong utang? Nauutal kong tanong. Wala akong utang na ganyan kalaki. Huwag ka nang magmaang-maangan, Ginang Marites, sabi ng kolektor. Hawak namin ang pinirmahan mong Special Power of Attorney na nagbibigay ng karapatan sa asawa mong si Adrian na gamitin ang pangalan mo para sa loan na ito. Kung hindi kayo magbabayad, hindi lang bahay ang mawawala sa inyo. Maari ka ring makulong sa estafa. Namatay ang linya. Nanatili akong nakatayo sa ilalim ng ulan, hawak ang telepono habang ang aking mundo ay tuluyan ng gumuho sa dilim. Pumasok kami sa aming sariling bahay na tila ba mga estrango.
Ang bawat sulok na dati ay puno ng init at tawa ay biglang naging napakalamig. Nung makatulog na sina Bianca at Chloe dahil sa pagod at iyak, dahan-dahan akong pumunta sa banyo. Doon, binuksan ko ang gripo upang lunurin ng tulog ng mabilis na tubig ang aking mga hikbi. Tumingin ako sa salamin. Isang basang nurse, isang inang talunan, isang asawang itinapon. Sa loob ng 15 taon, inisip ko na ang bawat pader ng bahay na ito ay sumasagisag sa aming pagmamahalan. Ngunit ngayon, ang bawat hiram na alaala ay naging parang mga kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Paano ko sasabihin sa aking mga anak na maaari na kaming tuluyang mawala ng masisilungan? Paano ko ipapaliwanag sa kanila ang 4 na milyong pisong utang na hindi ko naman alam kung saan galing? Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw nang magising kami sa isang malakas at sunod-sunod na katok sa aming pintuan. Ang tunog ay tila ba nagmamadali at walang pakundangan. Pagkabukas ko, nakatayo roon ang 3 lalaking may bitbit na mga kahon, kasama ang isang tauhan ni Adrian. Magandang umaga, Ginang Marites. Sabi ng lalaki na may hawak na clipboard. Inutusan kami ni Sir Adrian na simula nang hakutin ang mga gamit dito upang ihanda ang bahay para sa pagdating ni Ma'am Camille. Pirmahan mo na rin po ito para sa maayos na turnover. Walang aalisin dito! Sigaw ni Bianca na kakarating lang sa sala, hawak si Chloe na humihikbi na naman. Lumapit sa akin ang aking mga anak, niyakap ako ng mahigpit. Nay, huwag po kayong pumirma, hindi natin ito ibibigay sa kanila. Bulong ni Bianca habang umiiyak. Ngunit alam kong wala kaming laban kung mananatili kami rito ng walang proteksyon ng batas. Tumitig si Chloe sa akin, ang kanyang maliliit na mata ay namumula sa puyat at iyak. Nay, hihinto na po ako sa pag-aaral sa pribadong eskwelahan. Kahit sa ang maliit na paaralan, okay lang po sa akin. Basta magkakasama tayo. Sabi niya. Ang marinig ang aking mga anak na handang isakripisyo ang kanilang sariling pangarap ay nagpainit sa aking dugo. Ito ang nagpaalis sa aking panghihina. Hindi ako pwedeng umiyak sa harap nila. Kailangan kong maging matatag. Naalala ko ang ginawa ni Chloe kanina habang nag-i-impact kami. Lihim niyang isiniksik sa kanyang backpack ang lumang cellphone ni Adrian na naiwan nito sa lamesa. Sabi niya sa akin nang mapansin ko ito. Nay, baka bumalik si tatay para kunin ito. Baka kung ibalik natin, kausapin niya tayo ulit. Napakasakit marinig yon mula sa isang bata na nangungulila. Ngunit hinayaan ko na lang muna siya. Tumanggi akong pirmahan ang papel na dala ng mga tauhan ni Adrian. Sabihin mo sa amo mo, hindi ko ito pipirmahan. Kung gusto niya kaming paalisin, kumuha siya ng court order. Mariin sabi ko. Ngunit para sa kaligtasan at kapayapaan ng mga bata, nagpasya akong dalhin muna sila sa isang maliit na paupahang kwarto malapit sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Habang nag-i-impact kami ng aming mga damit sa malalaking plastic bag, tumunog muli ang aking cellphone. Si Adrian. Marites, huwag ka nang matigas ang ulo. Sabi niya sa kabilang linya. Walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Pirmahan mo na ang turnover at dumaan ka sa abogado ko. Kung gagawin mo yan ng maayos, bibigyan kita ng kaunting pera para sa renta mo at tutulungan ko pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Pero kung lalaban ka, wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Hahayaan ko kayong mabulok sa kalsada. Huminto ako sa pag-iimpake, huminga ng malalim. Adrian, itago mo ang pera mo. Hindi ko ibebenta ang danggal ng aking mga anak para sa barya mo. Magkikita tayo sa korte. Sagot ko bago patayin ng tawag. Ang bagong kwarto namin ay napakaliit. May amoy ito ng lumang kahoy at basang semento, malayo sa komportableng bahay na itinayo ko sa loob ng 15 taon. Ngunit ligtas kami rito. Inilapag ko ang huling bag nang may narinig akong katok sa pinto ng aming bagong kwarto. Nagulat ako kung paano kami nahanap ng sinuman dito. Pagkabukas ko ng pinto, nakatayo roon ang isang lalaking nakauniporme ng bangko, may hawak na formal na dokumento. Ginang Marites Santos? Tanong niya.
Tumanggo ako ng may kaba. Inabot niya sa akin ang papel. Ito po ang formal na demand letter para sa foreclosure ng inyong ari-arian dahil sa hindi nabayarang utang na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Kayo po ang nakapangalan na pangunahing gwarantor sa pamamagitan ng inyong special power of attorney. Mayroon tayong 5 araw para magpakita sa aming opisina bago namin simulan ang pagsasampa ng kasong kriminal. Tumingin ako sa dokumento, ang aking pangalan at isang pamilyar. Ngunit hindi ko kailanman isinulat na pirma ay nakasulat sa ibaba. Ang kulang selyo ng bangko na may nakasulat na demand letter, final notice ay parang apoy na sumusunog sa aking mesa sa ospital. Kahit nakasuot ako ng aking puting uniforme ng nurse sa Vicente Soto Memorial Medical Center, pakiramdam ko ay dumi na nakadikit sa akin ang bawat tingin ng aking mga kasamahan. Hindi ko magawang mag-focus sa aking mga chart. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isip ang boses ng kolektor kagabi. 4 na milyong piso. Isang halaga na hindi ko kailanman nakita o nahawakan sa buong buhay ko. Upang mahanap ang katotohanan, humingi ako ng ilang oras na bakasyon sa aking head nurse at pumunta sa opisina ng Golden Trust Lending sa Cebu City. Ang malamig na aircon sa loob ng opisina ay hindi nakabawas sa pawis na dumadaloy sa aking likod. Sa harap ko ay nakaupo si Senior Collector Reyes, ang lalaking tumawag sa akin. Malamig ang kanyang muka habang inilalapag sa aming pagitan ang isang makapal na folder. Ito ang mga kopya ng transaksyon, Ginang Santos. Formal na sabi niya habang itinuturo ang isang dokumento. Dito ay malinaw na nakasulat na ikaw ang pangunahing gwarantor ng loan na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso na kinuha ng iyong asawa na si Adrian Santos. Ginamit niya ang ari-arian ninyo sa Cebu bilang kolateral. Kinuha ko ang papel gamit ang nanginginig kong mga kamay. Doon ko nakita ang Special Power of Attorney o SPA. Nakasulat doon na binibigyan ko si Adrian ng buong kapangyarihan na gamitin ang aking pangalan, pirma, at ang aming bahay para sa anumang uri ng pautang. Ang petsa ng pagkakapirma ay noong 12 ng Oktubre ng nakaraang taon. Lugar ng selyo, Manila. Hindi maari ito. Bulong ko, habang pinipilit na wag maiyak sa harap ng opisyal ng bangko. Noong 12 ng Oktubre ng nakaraang taon, hindi ako umalis ng Cebu. Mayroon akong 24 na oras na shift dito sa ospital dahil sa isang malaking aksidente sa kalsada. Mayroon akong logbook at pirma sa ospital para patunayan yon. Tumingin ako sa aking mga kamay habang hawak ang dokumento. Ang aking mga kamay ay magaspang, may mga kalyo sa dulo ng mga daliri dahil sa 15 taon ng paghawak ng mga hiringgilya, paglilinis ng mga sugat, paglalaban ng mga uniforme ng aking mga anak, at walang tigil na pagtatrabaho habang si Adrian ay nasa laot. Ang magaspang na kamay na ito ay kailanman ay hindi makakalika ng napakahusay at tuwid na pirma na nakasulat sa dokumentong hawak ko. Ang pirma sa papel ay masyadong malinis, masyadong perpekto, isang malinaw na kopya ng aking pirma na ginawa ng ibang tao. Biglang pumasok sa aking isip ang isang alaala mula sa nakaraang taon. Ito ay bago sumakay si Adrian sa barko para sa kanyang huling kontrata. Pumasok siya sa aming kwarto habang nag-aayos ako ng mga damit ng mga bata. May dala siyang shop ng mga papel. "Honey, pakipirmahan mo naman ito." Malambing na sabi niya noon, sabay halik sa aking balikat. Ito ang mga blankong allotment forms para sa ahensya ng barko. Para kung sakaling magkaroon ng delay sa sweldo ko, direktang maipapadala ng opisina ang allotment sa account mo rito sa Cebu. Alam mo naman, mahirap kapag walang pera ang mga bata habang wala ako. Dahil sa labis na tiwala, at dahil sa utang na loob na siya, ang nagtatrabaho sa malayo para sa amin, pumirma ako ng hindi nagtatanong. Pinirmahan ko ang mga blankong papel na sa tingin ko ay para sa kaligtasan ng aking mga anak. Hindi ko akalain na ang mga blankong papel na iyon ang gagamitin niya upang gumawa ng peking spa at ibaon ako sa utang na papatay sa aming kinabukasan. Tiningnan kong mabuti ang selyo ng notaryo publiko sa ibaba ng SPA. Notarized sa Manila ng isang Ati Venato Alcantara. Nanigas ang aking buong katawan. Kilala ko ang pangalang iyon. Si Renato Alcantara
ay ang matalik na kaibigan ni Adrian noong nasa kolehiyo pa sila sa Manila. Ilang beses na itong pumunta sa aming bahay sa Cebu upang makipag-inuman kay Adrian noong mga unang taon ng aming kasal. Isa itong planadong pagsasabuatan. Gumawa sila ng peking dokumento sa Manila habang ako ay nagpapakapagod dito sa Cebu. Ginang Santos. Muling nagsalita si Reyes na bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Nauunawaan ko ang sinasabi mo, ngunit sa paningin ng bangko, ito ay isang legal na dokumento dahil may selyo ito ng notaryo publiko. Kung sasabihin mong peke ang pirma mo, kailangan mo itong patunayan sa korte sa pamamagitan ng isang handwriting expert at magsampa ng kaso laban sa iyong asawa. Ngunit habang wala pang desisyon ng korte, ang utang ay nananatiling nakapangalan sa iyo. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng 5 araw, tuluyan namin kukunin ang inyong bahay. Lumabas ako ng bangko na parang lumulutang ang aking mga paa sa semento. Pumunta ako sa isang maliit na opisina ng notaryo publiko malapit sa Kapitolyo ng Cebu upang magtanong. Ngunit ang sagot ng abogado doon ay lalo lamang nagpabigat sa aking puso. Ang pagpapatunay na peke ang isang notaryadong dokumento ay nangangailangan ng mahabang panahon, maraming pera para sa mga eksperto at isang mahusay na abogado, mga bagay na wala ako ngayon. Ang bawat hakbang ay tila ba nakakandado para sa isang mahirap na nurse na tulad ko. Nahaharap ako sa kasong estafa, isang krimen na maaaring maglayo sa akin sa aking mga anak ng napakahabang panahon. Naglakad ako pabalik sa ospital sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hawak ang aking bag na naglalaman ng mga dokumento ng aking pagkawasak. Habang naghihintay ako sa gilid ng daan para sa isang jeepney, biglang tumunog ang aking cellphone. Ito ay mula kay Aling Nena, ang aming matagal ng kapitbahay sa tapat ng aming lumang bahay. "Marites!" Hingal na sabi ni Aling Nena sa kabilang linya. "Nasaan ka ba ngayon?" "Nasa lungsod po ako, Aling Nena. Pabalik na po sa ospital. Bakit po? May nangyari po ba sa bahay?" Mabilis kong tanong habang nararamdaman ng isang matinding kaba sa aking dibdib. "Si Adrian! Narito siya ngayon sa bahay ninyo." Bulong ni Aling Nena, tila ba nagtatago upang hindi marinig? May kasama siyang 2 tao. Mukhang mga buyer at isang ahente ng lupa. Naririnig ko silang nag-uusap dito sa labas. Ipinapakita ni Adrian ang loob ng bahay at sinasabing ibinebenta niya ito ng mabilis, cash lamang, sa kalahati ng tunay na halaga nito. Sabi niya sa ahente, kailangan niyang makuha ang pera bago matapos ang linggong ito dahil aalis na sila papuntang Manila. Nabitawan ko ang aking hawak na dokumento sa semento. Ang ulat ni Aling Nena ay parang isang huling hampas na nagpabagsak sa akin. Ibinabenta ni Adrian ang aming bahay, ang tanging bagay na natitira para sa proteksyon ng aking mga anak upang makuha ang cash at takasan ng utang na ipinatong niya sa aking balikat. Ang ingay ng umaatungal na makina ng lumang motorsiklo ay halos lumunod sa aking tinig nang subukan kong tawagin ang kanyang pangalan sa sulok ng madilim at masikip na talyer. Amoy sulog na langis, kalawang at semento ang buong paligid. Bago ako makarating sa tagong lugar na ito sa likod ng palengke ng Carbon sa Cebu, kinailangan ko munang magtanong-tanong sa mga lumang kakilala na nagbulong sa akin kung nasaan na si Danilo. Ang dating mahusay na mechanical supervisor sa aming kumpanya ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang ordinaryong mekaniko ng mga lumang motor. Pinatay ng lalaking nakatalikod ang makina. Dahan-dahan siyang humarap sa akin, hawak ang isang luma at maitim na wrench. Nang makita niya ang aking mukha, agad na rumehistro ang gulat sa kanyang mga mata na mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na titig. Puno ng itim na grasa ang kanyang braso at ang kanyang luma at punit-punit na sando ay basang-basa ng pawis. Anong ginagawa ng isang kagalang-galang na nurse sa maduming talyer na ito? Puno ng sarkasmo ang boses ni Danilo habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay gamit ang isang basahan na kasing itim na ng grasa. "Naliligaw ka ba, Marites?" Naramdaman ko ang biglang pagsikip ng aking lalamunan. Ang mukha ni Danilo ay nagpaalala sa akin ng aking sariling kasalanan 5 taon na ang nakalipas. "Danilo, narito ako para humingi ng tawad." Simula ko habang pinipilit na huwag maiyak. At para humingi ng tulong.
Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawala ni Danilo. Lumapit siya sa akin ng ilang hakbang. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa akin na parang mga kutsilyo. Humingi ng tawad? Pagkatapos ng 5 taon? Nung huli tayong mag-usap sa harap ng board ng ospital, itinuro mo ako bilang magnanakaw. Pinaniwalaan mo ang lahat ng kwento ng asawa mong si Adrian. Dahil sa inyo, nawalan ako ng lisensya, nawalan ako ng trabaho, at halos mamatay ang pamilya ko sa gutom dahil walang gustong tumanggap sa akin. Na yung nasira ninyo ang buhay ko, lalapit ka sa akin para humingi ng tulong? Alam kong nagkamali ako, Danilo. Bulong ko. Ang hiya ay parang unti-unting lumulunod sa aking pagkatao, ngunit nanatili akong nakatayo sa kanyang harap. Nabulag ako ng pagmamahal ko kay Adrian. Akala ko ay tapat siya, ngunit niloko niya rin ako. Kinuha niya ang bahay namin, iniwan kami ng mga bata, at pinapirma niya ako sa isang pekeng dokumento upang ibaon ako sa 4 na milyong pisong utang. Ibinebenta niya ang bahay namin ngayon, Danilo. Mawawala ng masisilungan ang aking 2 anak. Tinitigan ako ni Danilo nang may pag-aalinlangan. Ngunit sa halip na maawa, kinuha niya ang basahan na puno ng itim na grasa at marahas itong itinapon sa lupa, direkta sa harap ng dulo ng aking sapatos. Hindi ako gumalaw. Hindi ko iniwas ang aking mga paa sa dumi. "Diyan ka nababagay, Marites? Sa tabi ng basurang yan," malamig na sabi niya. "Bakit ko tutulungan ang pamilya ng taong sumira sa buhay ko? Umalis ka na rito bago ko pa makalimutan na babae ka." Danilo, pakiusap. Kahit ako na lang ang magbayad sa lahat ng kasalanan ko, pagmamakaawa ko, habang dahan-dahang lumuluhod sa maduming semento ng talyer. Wala na akong pakialam sa aking puting uniforme na ngayon ay nadudumihan na ng grasa. Wag lang ang mga anak ko, wala silang kasalanan. Si Bianca, si Chloe, sila ang magbabayad sa kasamaan ng ama nila kung hindi mo kami tutulungan. Alam ko may alam ka sa mga pandaraya ni Adrian sa mga dokumento noon. Natigilan si Danilo nang makita akong lumuhod. Ang kanyang matigas na mukha ay bahagyang nanginig. Huminga siya ng malalim, tumingin sa malayo, at muling tumitig sa akin. "Hindi lang ako ang biktima ng hayop na iyon, Marites." Pagbubunyag ni Danilo, ang kanyang boses ay tila may kasamang matinding galit mula sa nakaraan. 5 taon na ang nakalipas bago niya ako sinira. Nalaman ko na gumawa rin siya ng mga peking dokumento para nakawin ang insurance money ng isang kasamahan nating tripulante na naaksidente sa barko. Sinubong ko siyang isuplong sa ahensya, pero dahil sa impluwensya niya at dahil sa bulag na suporta mo sa kanya, ako ang binaligtad niya. May mga kopya ako ng mga transaksyon na yon. Ngunit hindi ko na ginalaw dahil natakot ako para sa buhay ng pamilya ko. Danilo? Umaas akong tawag sa kanyang pangalan. Ngunit hindi yun nangangahulugan na tutulungan kita. Putol niya sa aking sasabihin. "Umalis ka na. Huwag mo nang babalikan ng lugar na ito." Tumayo ako ng dahan-dahan, pinunasan ko ang dumi sa aking tuhod gamit ang aking nanginginig na kamay. Batid kong may nagbago sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko siya pwedeng pilitin ngayon. Lumabas ako ng talyer na may mabigat na hakbang. Habang naglalakad ako pabalik sa malaking kalsada malapit sa Mango Avenue upang maghanap ng jeepney, napansin ko ang isang pamilyar na kulay pilak na kotse na nakaparada sa tapat ng isang marangya at sikat na bridal boutique sa Cebu. Iyon ang kotse na binili ko para kay Adrian gamit ang aking mga naipon. Lumapit ako ng kaunti at tumingin sa malaking glass window ng boutique. Doon, sa ilalim ng maliwanag at magagandang ilaw, nakita ko si Adrian. Nakangiti siya habang masuyong nakatiti kay Camille, nakasalukuyang nakasuot ng isang napakaganda at nagnaningning na puting bridal gown. Inayos ni Adrian ang buhok ni Camille at hinalikan ito sa habang hawak ang isang makapal na sobre na puno ng pera. Ang perang nakuha niya marahil mula sa paunang bayad ng mga bumibili sa aming bahay. Nakahawak ako sa malamig na salamin ng butik, habang ang ulan sa aking puso ay muling bumuhos ng mas matindi. Ang tunog ng kampana ng Basilica del Santo Niño
ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod ng Cebu, tila ba pumutol sa aking tahimik na pag-iyak sa loob ng madilim at malamig na simbahan. Nakaupo ako sa dulo ng isang mahabang kahoy na upuan, nakatitig sa altar habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking lumang rosaryo. Pagod na ang aking katawan, ang dumi ng grasa mula sa talyer ni Danilo ay tuyo na sa aking uniforme. Ngunit ang mas matinding dumi ay ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso pagkatapos makita sina Adrian at Camille sa bridal boutique. Sa gitna ng aking kalungkutan, isang matandang pari ang dahan-dahang lumapit at umupo sa aking tabi. Tiningnan niya ang aking basang mukha at ang uniforme ng nurse na aking isinusuot. "Mabigat ba ang krus na iyong dinadala, anak?" Mahinahong tanong ng pare, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Napakabigat po, Father." Sagot ko habang pinupunasan ang aking mga luha. Pakiramdam ko po ay wala na akong lakas para lumaban. Nawala na po ako ng asawa, ng bahay, at ngayon ay may malaking utang na nakapangalan sa akin na maaari kong ikakulong. Paano ko po mapoprotektahan ang aking mga anak kung ako mismo ay talunan? Tumingin ang pari sa imahe ng Santo Niño sa altar at ngumiti ng bahagya. Ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugan na kailangan mo maging laging malakas. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-amin na ikaw ay mahina, ngunit patuloy pa ring bumabangon para sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na hahayaan mong manalo ang kasamaan, kundi ang palayain ng iyong sarili mula sa galit upang makalaban ka gamit ang malinis na isip. Ang mga salita ng pari ay parang isang malamig na tubig na nagpalamig sa aking nag-aapoy na dibdib. Pagkatapos magdasal at magsindi ng kandila, lumabas ako ng simbahan ng may mas magaan na pakiramdam. Bumalik ako sa aming maliit na paupahang kwarto. Maliit at madilim ang silid, malayo sa kaginhawaan ng aming dating bahay. Ngunit ito lamang ang aming masisilungan ngayon. Nagluto ako ng simpleng hapunan, isang instant noodles at pritong tuyo para sa aming tatlo. Habang nakaupo kami sa sahig para kumain, dahan-dahang lumapit sa akin si Chloe. Kinuha niya ang isang maliit na supot ng papel mula sa kanyang bulsa at inilabas ang kalahati ng isang pirasong maruya o pritong saging. "Nay, kain po kayo!" Bulong ng aking bunso habang iniaabot sa akin ang maruya. Binili ko po ito gamit ang 5 pisong natira sa aking baon mula sa malapit na sari-sari store. Masarap po ito, pampalakas ng katawan para hindi po kayo magkasakit. Napatitig ako sa maruya at muling nangilid ang aking mga luha. Sa gitna ng aming kahirapan, ang aking mga anak ay patuloy pa ring nagpapakita ng labis na pagmamahal at pag-aalaga. Niyakap ko ng mahigpit sina Bianca at Chloe at nangako sa aking sarili na hinding-hindi ko sila bibigiwin. Kami ay magsasama-sama kahit anong storm ang dumaan sa aming buhay. Sa labas ng aming kwarto, sa madilim na koridor ng lumang gusali, isang lalaki ang tahimik na nakatayo, si Danilo. Sinundan niya pala ako mula sa talyer dahil sa pag-aalala. Sa pamamagitan ng maliit na biyak sa kahoy na pinto, nakita niya ang aming simpleng hapunan at ang pagmamahal na namamayani sa amin sa kabila ng kahirapan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang umalis ng walang tunog. Pagkalipas ng ilang minuto, isang mahinang katok ang narinig ko sa pinto. Pagkabukas ko, walang tao sa koridor, ngunit may nakalagay na isang nakatuping papel sa sahig. Kinuha ko ito at binuksan. Nakasulat doon ang pamilyar na sulat kamay ni Danilo. "Magkita tayo sa maliit na karinderya sa tapat ng ospital mo bukas ng 8:00 ng umaga. Magdala ka ng kopya ng mga papel na ibinigay ng bangko." Isang malaking pag-asa ang biglang sumiklab sa aking dibdib. Sumang-ayon si Danilo na tulungan ako. Agad ko itong ibinalita kay Bianca, na kasalukuyang nag-aayos ng aming mga gamit sa sulok ng kwarto. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi, lumapit sa akin si Bianca na may hawak na isang bagay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang iniaabot sa akin ang lumang cellphone ni Adrian na lihim na kinuha ni Chloe mula sa aming bahay. "Nay!" Nanginginig ang boses ni Bianca habang ipinapakita ang telepono. Yung lumang cellphone ni tatay, sinubukan ko itong isaksak sa charger kanina.
Nag-vibrate siya, Nay, at biglang nag-gone. Inilapap ni Danilo ang isang lumang envelope sa ibabaw ng madikit na lamesang kahoy ng karinderya, sabay buklat sa mga papel na naglalaman ng mga pinalaking kopya ng aking pirma. Maaga pa at kakaunti pa lamang ang mga kumakain sa maliit na kainan sa tapat ng Vicente Soto Memorial Medical Center, ngunit ang bawat salita na aming binubulong ay tila ba may bigat ng isang paparating na pagsubok. Mas malinis na tingnan si Danilo ngayon kumpara kahapon sa talyer, bagaman suot pa rin niya ang kanyang simpleng kupas na polo. Bago kami magsimula, marahan niyang itinulak ang isang baso ng mainit na tubig sa aking harap. Inumin mo muna ito, Nurse Marites. Mahinong sabi niya habang pilit na binabawasan ang lamig sa kanyang boses. Alam kong hindi ka nakatulog kagabi. Napatitig ako sa baso ng mainit na tubig at parang may kung anong natunaw na yelo sa aking dibdib. Ang muli niyang pagtawag sa akin ng Nurse Marites. Tulad ng tawag niya sa akin 5 taon na ang nakalipas, bago ko siya pinagbintangan ay naging isang napakahalagang ginhawa. Ipinakita nito na sa kabila ng lahat ng sakit na idinudulot ng aking pagkakamali, may natitira pa ring respeto sa kanyang puso para sa akin. Salamat, Danilo. Bulong ko bago uminom ng tubig. Salamat sa pagpunta. Tumango siya at agad na itinuro ang kopya ng Special Power of Attorney o SPA na ibinigay ko sa kanya. Kumuha siya ng isang magnifying glass mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa aking pirma sa papel. Tingnan mo itong mabuti. Paliwanag ni Danilo habang tinuturo ang dulo ng titik S at M sa aking pangalan. Ang panulat ng isang tao ay may natural na bilis at ritmo. Kapag formal kang pumipirma, mabilis ang galaw ng iyong kamay kaya walang pang-ininig ang tinta sa dulo. Ngunit tingnan mo ang pirma mo rito sa spa. May mga maliliit na paghinto at medyo makapal ang tinta sa mga liko dahil may pang-ininig ng kamay. Ibig sabihin, dahan-dahan itong iginuhit upang kopyahin ang orihinal mong pirma. Ito ay tinatawag na tracing. Kumuha si Danilo ng isa pang papel mula sa kanyang lumang envelope. Ito ay ang dokumento mula sa kooperatiba ng ospital 5 taon na ang nakalipas. Ang papel kung saan pinalabas ni Adrian na nagnakaw si Danilo ng pondo. Ginamit niya ang parehong paraan noon. Sabi ni Danilo na may kasamang matinding pait sa boses. Kinopya niya ang pirma ko para aprubahan ang pagpapalabas ng pera nang hindi ko nalalaman. Nung sinubukan ko siyang harapin, ginamit niya ang kanyang koneksyon sa mga opisyal upang baligtarin ako. At pinaniwalaan mo siya dahil asawa mo siya. Pero ngayon, meron tayong mas malakas na ebidensya. Inilatag ko sa tabi ng spa ang aking sertipiko ng trabaho at ang opisyal na logbook ng ospital para sa buwan ng Oktubre noong nakaraang taon. Dito sa spa, sinasabing humarap ako sa isang notaryo publiko sa Manila noong 12 ng Oktubre, sabi ko. Ngunit narito ang aking logbook, may pirma ng aking supervisor at mga kasamahan. Nung mismong araw at oras na yon, kasalukuyan akong nag-oopera ng isang pasyente sa emergency room ng ospital sa Cebu. Impossible na nasa Manila ako. Tumango si Danilo, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Ang physical impossibility na yan ang pinakamalakas nating armas sa korte, Nurse Marites. Ngunit kailangan mo malaman na si Adrian ay napakatuso. May kasabwat siya sa loob ng opisina ng notaryo sa Manila. Ang kaibigan niyang si Ate Renato Alcantara. Hindi basta-basta susuko ang mga yan kapag nalaman nilang may ebidensya ka. Maari nilang sirain ang mga orihinal na logbook sa Manila o kaya ay gumawa ng iba pang peking dokumento para pagtakpan ang kanilang sarili. Bago ako makasagot, may karagdagang dokumento si Danilo na kinuha mula sa kanyang folder. Ito ang pagsusuri niya sa iba pang bahagi ng loan documents mula sa bangko. May nalaman pa ako, Marites, sabi niya, at ang kanyang boses ay tila may kasamang matinding galit. Hindi lang basta utang sa bangko ang kinuha ni Adrian gamit ang bahay ninyo. Ginamit niya rin ang bahay bilang garantiyang collateral para sa isang short-term bridge loan mula sa isang pribadong financier. At alam mo ba kung kailan inilabas ang pera? Nung nakaraang buwan lang. Ginamit niya ang 4 na milyong pisong yon upang bayaran ang down payment para sa marangyang kasal nila ni Camille sa Cebu
at pambili ng mga mamahaling regalo para sa pamilya ng babae. Naramdaman ko ang matinding hilo at pagkasuka. Ang aking dugo, pawis at labin, 5 taon ng pangungulila sa aking pamilya, habang nagtatrabaho gabi-gabi, ay ginamit lamang ng aking asawa upang pondohan ang kanyang kasal sa ibang babae. Habang ako at ang aking mga anak ay natutulog sa isang madilim at masikip na paupahang kwarto, ginagamit niya ang aming bahay upang maging hari sa harap ng pamilya ni Camille. May sapat ka ng hawak para simulan ang laban, Sabi ni Danilo habang ibinabalik ang mga papel sa envelope. Dadalhin natin ito sa isang kakilala kong abogado na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Huwag kang matatakot, Nurse Marites. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Nagpaalam ako kay Danilo at mabilis na bumalik sa aming maliit na paupahang kwarto upang tingnan ang aking mga anak. Pagpasok ko, kasalukuyang binabantayan ni Bianca ang lumang cellphone ni Adrian na nakasaksak sa charger. Ang screen nito ay maliwanag na nagpapakita ng iba't ibang mensahe mula sa nakaraang taon. Kinuha ko ang telepno at sinimulang buksan ang mga inbox. Ngunit ang pinakamalaking takot ko ay natagpuan ko noong buksan ko ang folder ng mga draft messages. Mga mensaheng isinulat ni Adrian, ngunit hindi niya naipadala. May isang draft message na nakasulat para sa isang hindi nakasave na numero ng telepno. Kapatid, ayos na ang dokumento ng insurance para kay Marites. Kailangan lang nating siguraduhin na mawawala siya sa eksena bago matapos ang bentahan ng bahay upang walang maghabol sa insurance at makuha ko ang buong pera. Nabitawan ko ang cellphone sa kama. Nanlamig ang aking buong katawan habang nakatitig sa screen. Ang aking asawa ay hindi lamang nagnakaw ng aming bahay at pera, binalak niya rin akong patayin upang makuha ang aking insurance. Ang banayad na tunog ng pilak na kutsarita na tumatama sa porselanang tasa ay ang tanging bumasag sa mabigat na katahimikan sa loob ng Marang, yang kapihan sa Cebu. Nakaupo si Camille sa aking tapat, nakataas ang no at may mapanghusgang ngiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Suot niya ang isang mamahaling damit at may bitbit na tanyag na handbag, tila ba ipinapakita sa akin ang malaking agwat ng aming estado sa buhay. So, ano kailangan mo, Marites? Panimula ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan ng isang nakatataas na mayaman. Pagkatapos ng eksena sa restauran, akala ko nakuha mo na ang mensahe. Kung narito ka para humingi ng dagdag na sustentong pera para sa mga bata, huwag kang mag-alala. Mapagbigay naman si Adrian kapag nasa mabuting mood siya. Hindi ako nagpatinag sa kanyang mga salita. Nanatili akong nakaupo ng tuwid at mahinahong kinuha ang folder mula sa aking bag. Itinulak ko ito sa ibabaw ng malinis na lamesang marmol, direkta sa harap ng kanyang tasa. Hindi ako pumunta rito para sa pera mo o ni Adrian, Camille. Seryoso kong sagot, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Narito ako para ibigay sa iyo ang isang mahalagang babala. Ang lalaking pakakasalan mo ay may malaking utang na 4 na milyong piso sa bangko, gamit ang bahay namin na nakapangalan sa iyo ngayon bilang kolateral. At ginawa niya yon sa pamamagitan ng pagpeke ng aking pirma sa isang Special Power of Attorney o SPA. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Camille. Tila ba nakarinig ng isang nakakatawang biro. Kasi, nungalingan yan. Mayaman si Adrian. Malaki ang sahod niya bilang chief engineer sa isang kilalang ahensya ng barko. Siya nga ang tumutulong sa akin na mag-ayos ng mga dokumento ng pamilya ko ngayon. Tumutulong? Tanong ko, habang naramdaman ang isang kakaibang kaba. Oo, sagot ni Camille na may kasamang yabang. Si Papa ay kasalukuyang nasa ospital sa Manila, difícil sa malubhang karamdaman. Dahil abala ako dito sa Cebu para sa paghahanda ng kasal namin, si Adrian ang nagmamalasakit na nag-aayos ng lahat ng papeles para sa inheritance, trust fund, at estate tax ng pamilya namin sa Manila habang nakaratay si Papa. Mayaman ang pamilya ko, Marites. Wala siyang dahilan para magnakaw sa isang hamak na nurse na tulad mo. Nanigas ang aking buong katawan nang marinig ang kanyang sinabi. Ang plano ni Adrian ay mas malawak at mas malalim kaysa sa aking inakala. Hindi lang ako ang kanyang biktima.
Gagamitin niya ang kanyang wad na kabait, tanupang makuha ang tiwala ni Camille at nakawin ang kayamanan ng pamilya nito habang nakaratay ang ama nito sa ospital. Camille, makinig ka sa akin. Pakiusap ko, pinalalakas ang aking boses upang makuha ang kanyang pansin. Si Adrian ay baon sa utang dahil sa mga natalong pamumuhunan. Ginamit niya ang tiwala ko upang nakawin ang bahay ko at gagawin niya rin yan sa iyo. Tingnan mo itong dokumento ng SPA. Tingnan mo ang petsa ng pagkakapirma sa Manila. Nung mismong araw na yon, may shift ako sa ospital sa Cebu. Peke ang papel na yan. Biglang nagbago ang mukha ni Camille. Ang kanyang mapanghusgang ngiti ay napalitan ng matinding galit. Kinuha niya ang mga papel ng SPA, marahas itong pinunit sa aking harap at itinapon ang mga piraso sa lamesa. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito dahil inggit na inggit ka sa akin. Sigaw niya. Tila ba hindi na nag-aalala sa mga taong tumitingin sa amin sa loob ng kapihan? Gusto mo lang sirain ang kasal namin dahil itinapon ka na ni Adrian dahil sa katandaan mo. Isang hamak na nurse ka lang sa Cebu habang ako ang pinalit niya sa Manila. Umalis ka na rito bago ko patawagin ng security. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakaturo sa akin. Sa kanyang daliri ay nagnaningning ang isang singsing na may malaking diamante na nakalagay sa isang gintong banda. Ang singsing na iyon ay napakapamilyar. Ito ang singsing na ibinigay ng aking yumaong ama sa aking ina na ipinamana sa akin nung araw ng aking tasal. Nung nakaraang taon, kinuha ito ni Adrian sa akin upang ipagawa raw ang sukat at linisin sa Manila. Ngunit kailanman ay hindi na niya ibinalik sa akin. Maganda ang singsing mo, Camille? Mahinahang kong sabi, habang itinuturo ang kanyang kamay. May maliit na gasgas sa ilalim ng gintong banda. Hugis letrang M, hindi ba? Galing yan sa yumaong ama ko. Kinuha yan ni Adrian sa akin nung nakaraang taon para ipa-adjust daw ang sukat. Ngunit hindi na niya ibinalik. Kung hindi mo ko pinaniniwalaan, hubarin mo ang singsing na yon at tingnan mo ang loob. May nakasulat doon na MNA 2011. Ang taon ng kasal namin ni Adrian. Kinuha ko ang aking bag at dahan-dahang tumayo. Tiningnan ko si Camille na ngayon ay biglang natigilan at napatingin sa kanyang sariling singsing. Kung sa tingin mo ay narito ako dahil sa ingit, nagkakamali ka. Sabi ko sa kanya bago humakbang paalis. Narito ako dahil ayaw kong may isa pang babaeng masira ang buhay dahil sa kasamaan ng lalaking iyon. Mag-ingat ka, Camille. Ang lalaking akala mo ay tagapagligtas mo ay ang mismong hila na magpapalubog sa iyo sa putik. Lumabas ako ng kapihan na may tuwid na likod at buong dangal, iniwan si Camille na nakatayo habang nanginginig ang mga kamay. Nang makalayo na ako, dahan-dahang hinubaran ni Camille ang nagnaningning na singsing sa kanyang daliri. Itinaas niya ito sa ilalim ng ilaw ng kapihan at tiningnan ang loob ng gintong banda. Dun, sa napakaliit na bahagi, ay malinaw na nakasulat ang ukit na MNA 2011. Nalaglag ang puso ni Camille sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ng mga sandali kung paano ibinigay ni Adrian ang singsing na iyon sa kanya, na sinasabing pamana raw ito ng kanyang lola, ay biglang naging parang mga patalim na sumaksak sa kanyang tiwala. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Hindi niya tinawagan si Adrian. Sa halip, lenyang tinawagan ang numero ng personang na abogado ng kanilang pamilya sa Manila. Atunyo Santos? Bulong ni Camille habang pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Kailangan kong ipatingin sa iyo ang kasalukuyang status ng aking trust fund at ang mga papeles ng estate ni Papa sa Manila. Gusto ko ring malaman kung sino ang mga huling nakapirma rito. Pakiusap, huwag mong babanggitin ang tawag kong ito kay Adrian. Ang tulog ng garalgal na static mula sa lumang speaker ng cellphone ay sinundan ng isang pamilyar. Ngunit nakapanging ilabot na boses ni Adrian na umalingaw-ngaw sa aming maliit na paupahang kwarto. Sa labas ay kasalukuyan pa ring umaambon, ngunit sa loob ng silid ay tila ba huminto ang pag-ikot ng aming mundo? Habang kami ni Danilo ay nakaupo sa tabi ng mesa, nakatitig sa screen ng telpon,
Ginamit ni Danilo ang isang lumang data cable upang ikonekta ang lumang cellphone ni Adrian sa kanyang laptop. Dahil sa kanyang kaalaman bilang mechanical supervisor na madalas gumamit ng mga system sa barko, nagawa niyang buksan ang mga tagong memory sector ng telepno at ibalik ang mga lumang file na sinadyang burahin ni Adrian. Isang file na may pamagat na memo_fear ang aming binuksan. Ito ay isang recording ng tawag noong nakaraang buwan sa pagitan ni Adrian at ng isang hindi kilalang lalaki na may baritong boses. Chief, sigurado ka ba rito? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Malaki ang babayaran mong premium monthly kung itataas natin ang kabuuang halaga ng insurance policy ng asawa mo sa 10 milyong piso. Walang problema sa pera. Sagot ni Adrian at ang kanyang boses ay walang kahit anong pag-aalinlangan. May makukuha akong bagong pondo sa Cebu. Ang mahalaga ay mapabilis ang pag-apruba ng dagdag na rider sa policy ni Marites. Siguraduhin mo lang na kapag may nangyaring aksidente, ang buong payout ay direktang papasok sa aking sub-account sa Singapore. Nang inginig ang aking mga kamay habang nakikinig. Si Bianca at si Chloe na nakaupo sa sulok ng kama ay napatakip ng kanilang mga bibig habang umaagos ang luha sa kanilang mga pisingi. Naririnig nila ang sarili nilang ama na pinaplano ang pagbebenta sa buhay ng kanilang ina. Ngunit ang mas matinding katotohanan ay natagpuan namin sa susunod na audio file. Ito ay isang pag-uusap ni Adrian at ng isang lokal na mekaniko mula sa isang talyer sa Mandaue. Kailan ba ang karaniwang biyahe niya papasok sa Cebu City? Tanong ng mekaniko. Tuwing Miyerkules ng gabi, dumadaan siya sa Trans Central Highway para sa kanyang panggabing shift sa ospital. Malamig na sagot ni Adrian. Gusto ko na maging mukhang aksidente ang lahat. Gawan mo ng paraan ang preno ng kanyang lumang sedan? Kapag umuunal at madulas ang kalsada sa pababang bahagi ng highway, dapat ay tuluyan ng mawalan ng kagat ang preno. Namilog ang aking mga mata sa matinding takot. Binalot ng sobrang lamig ang aking buong katawan. Nung nakaraang Miyerkules, mismong isang araw bago ang aking kaarawan, ay biglang naging napakamalambing ni Adrian. Pinilit niya akong hiramin ang aking susi ng kotse dahil gusto niya raw itong dalhin sa isang talyer ng kakilala niya para ipa-check up ang makina at preno para sa aking kaligtasan. Sumakay ako sa kotseng yon noong gabi ng aking kaarawan, habang kasama ko ang aking mga anak sa ilalim ng ulan. Diyos ko! Bulong ko habang unti-unting nawawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Sumakay kami sa kotseng iyon. Kasama ko sina Bianca at Chloe. Marites, nasaan ang kotse mo ngayon? Mabilis na tanong ni Danilo. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala at galit. Nasa paradahan pa rin ng ospital, sagot ko. Hindi ko na ito nagamit simula nung gabi ng kaarawan ko dahil sumakay kami sa taxi pa uwi. Pumunta tayo dun ngayon din. Seryosong sabi ni Danilo. Sumama kami ni Danilo sa paradahan ng ospital, habang iniwan ko muna ang mga bata sa ilalim ng pagbabantay ng isang kasamahan kong nurse sa ER. Ginamit ni Danilo ang kanyang mga kagamitan upang suriin ang ilalim ng aking kotse sa ilalim ng malamig na liwanag ng flashlight. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan siyang tumayo, may hawak na piraso ng hose ng preno na may basang likido ng brake fluid. Naluwagan ang dulo ng brake hose, Marites. Pagbubunyag ni Danilo habang nanginginig ang kanyang boses sa galit. Sa bawat tapak mo sa preno, unti-unting tatagas ang likido. Sa oras na bumiyahe ka sa Trans Central Highway at gumamit ka ng preno sa matatarik na pababa, tuluyan ang mawawalan ng kagat ang preno. Planado ito. Gusto kanyang patayin upang makuha ang 10 milyong pisong insurance at makuha ang bahay ng walang hahabol? Napaupo ako sa tabi ng gulong ng aking kotse. Sa loob ng 15 taon, ibinigay ko ang lahat ng aking pagmamahal, ang aking kabataan, at ang aking kalusugan para sa lalaking ito. Tiniis ko ang lahat ng pagod upang bigyan siya ng magandang buhay, ngunit ang isinukli niya sa akin ay ang pagpaplano sa aking kamatayan. Sa madilim na paradahan, naramdaman ko ang 2 pares ng maliliit na kamay na yumakap sa akin. Sina Bianca at Chloe ay sumunod pala sa amin.
Umiiyak sila ng tahimik habang nakasandal sa aking balikat. Nayakap ko sila ng mahigpit sa aking dibdib. Ang aking mga luha ng takot at lungkot ay unting natuyo, at ang napalitan nito ay isang nagniningas na galit at determinasyon. Ang aking asawa ay isang demonyo, at hinding-hindi ko hahayaan na masira niya ang buhay ng aking mga anak. Hindi ako tatakbo, Danilo. Mariing kong sabi habang tumatayo, pinupunasan ang aking mga luha. Gagamitin ko ang sarili ko upang hulihin siya. Kailangan nating dalhin ang mga ebidensyang ito sa pulis. Tutulungan kita, Marites. Sagot ni Danilo, habang may matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. May kakilala akong hepe ng pulisya rito sa Cebu. Gagawan natin ito ng legal na bitag upang hindi na siya makawala pa. Bumalik kami sa aming maliit na kwarto upang ihanda ang mga dokumento. Habang inaayos ko ang aking mga papel, biglang nanginginig ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan sa screen ay hindi kay Adrian o kay Danilo. Ito ay isang mensahe mula kay Camille. Kailangan ko makipagkita sa iyo sa lalong madaling panahon. Tama ka tungkol kay Adrian. May natuklasan ako sa Manila. Tumakbo si Camille patungo sa akin sa ilalim ng malakas na ulan. Ang kanyang mamahaling sutlang damit ay puno ng putik nang marating niya ang maliit na sari-sari store sa tabi ng ospital. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding takot at katotohanang kamakailan lamang ay sumampal sa kanyang muka. Nang makita niya ako sa ilalim ng maliit na bubong ng tindahan, agad siyang ngapaluhod sa aking harap. Hawak ang aking mga kamay habang umaagos ang kanyang mga luha na humahalo sa patak ng ulan. Patawarin mo ako, Marites! Hitbi ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Tama ka sa lahat ng sinabi mo tungkol kay Adrian. Tinawagan ko ang abogado ng aking pamilya sa Manila. Nalaman ko na sinimulan na niyang ilipat ang ilan sa mga ari-arian ng aking ama sa kanyang sariling pangalan gamit ang mga pekeng pirma, habang si Papa ay walang malay sa ospital. Baonla sa utang si Adrian at ginagamit niya lang ako upang makuha ang kayamanan ng pamilya ko. Tinulungan ko siyang tumayo at pinaupo sa maliit na upo ang kahoy sa loob ng tindahan. Sa kabila ng lahat ng sakit at sibil na hidwaan na namagitan sa aming dalawa noon, wala akong naramdamang galit para kay Camille sa sandaling ito. Nakita ko sa kanya ang aking sarili noong mga nakaraang taon, isang babaeng nabulag ng matatamis na salita ng isang mapanirang gulo. Dalawa kaming naging biktima ng iisang demonyo. Dahan-dahang hinubaran ni Camille ang diamanteng singsing sa kanyang daliri at inilagay ito sa aking palad. Ito ang singsing mo, Marites. Bulong niya habang nakatitig sa dumi sa kanyang sapatos. Nalaman ko sa aking abogado. Ang singsing na ito ay may nakasulat nga na MNA 2011 sa loob. Nagsinungaling siya sa akin. At alam ko na binili niya ang marami kong luho gamit ang pera mula sa collateral ng bahay mo. Patawarin mo ako. Hindi ko karapat dapat isuot ito. Ibinabalik ko ito sa iyo dahil galing ito sa pawis at dugo mo. Tinanggap ko ang singsing at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Salamat, Camille. Ang mahalaga ay gising ka na sa katotohanan. Ngunit mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa iniisip mo. Hindi lang pera ang gusto niya sa akin. Ipinakita ko kay Camille ang lumang cellphone ni Adrian at ipinarinig ang audio file ng kanyang planong mamatay ako sa pamamagitan ng peking aksidente sa Trans Central Highway upang makuha ang 10 milyong pisong insurance. Halos himatayin si Camille sa matinding gulat nang marinig ang tunay na boses ng lalaking akala niya ay kanyang magiging katuwang sa buhay. Sa sandaling yon, dumating si Danilo na may dalang mga karagdagang papeles ng batas. Naupo siya sa aming tabi at inilatag ang isang plano upang hulihin si Adrian sa kanyang sariling bitag. Kailangan nating hulihin si Adrian sa mismong akto ng kanyang krimen. Seryosong paliwanag ni Danilo. Camille, kailangan mong magpanggap na wala kang nalalaman. Magpatuloy ka sa pag-arte na tila ba excited ka sa inyong kasal? Hikayatin mo si Adrian na ituloy ang bentahan ng bahay ni Marites na yung darating na Biyernes ng umaga sa opisina ng notaryo publiko rito sa Cebu. Sasabihin mo sa kanya
na kailangan ninyo ang perang yon para sa inyong joint investment pagkaalis ninyo ng bansa. Gagawin ko. Walang pag-aalinlangang sagot ni Camille habang pinupunasan ang kanyang mukha. Gusto kong magbayad siya sa lahat ng kasamaang ginawa niya sa pamilya ko at kay Marites. Sa mismong oras ng pirmahan ng bentahan, patuloy ni Danilo, papasok si Marites kasama ang aking mga ebidensya ng forged SPA, ang abogado ng pamilya ni Camille mula sa Manila, at ang mga pulis upang ihain ang kasong falsification of documents at frustrated murder batay sa audio recording ng insurance. Nagkasundo kaming tatlo. Ang alyansa ng dalawang babaeng minsan ay pinag-away ng iisang lalaki ay naging isang matibay na pader na sisira sa imperya ng kasinungalingan ni Adrian. Ngunit habang tinatapos namin ang aming plano, biglang tumunog ang cellphone ni Camille. Si Adrian ang tumatawag. Inilagay ni Camille ang tawag sa speakerphone habang kami ni Danilo ay nanatiling tahimik. Honey. Masayang boses ni Adrian mula sa kabilang linya. Ready na ba ang mga gamit mo? Nabili ko na ang ating mga one-way ticket papuntang Singapore para sa Biyernes ng hapon pagkatapos nating makuha ang cash mula sa bentahan ng bahay. Huwag ka na mag-alala sa pamilya mo sa Manila. Magsisimula tayo ng bagong buhay doon nang magkasama. Tumingin si Camille sa akin na may kasamang matinding puot sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang panatilihing matamis at kalmado ang kanyang boses para sa telepono. Oo, honey. Handang-handa na ako. Sagot ni Camille. Excited na ako para sa Biyernes ng umaga. Ang marahas at sunod-sunod na kalabog sa aming lumang pinto ay pumunit sa tahimik na gabi habang kumakain kami ng hapunan ng aking mga anak. Hindi pa man ako nakakatayo mula sa sahig, ang pinto ay marahas na bumukas at iniluwa si Adrian. Pula ang kanyang mga mata, gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabahala. Binalewala niya sina Bianca at Chloe na agad na napaurong sa takot. Marahas niyang hinawakan ang aking magkabilang balikat, halos mayugyog ang aking buong katawan. Nasaan ang lumang cellphone ko? Galit na sigaw ni Adrian habang talsiklaway ang kanyang bawat salita. Alam kong dinala ninyo yung dito. Nung huling nag-impact kayo sa bahay, naiwan ko yung sa lamesa. Huwag mo akong lokohin, Marites. Alam kong nasa inyo yon. Adrian, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Sigaw ko habang sinusubukang kumalas sa kanyang mahigpit na hawak. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa aking mga braso, tila ba handang gumamit ng dahas upang makuha ang kanyang gusto. Huwag mong saktan si nanay! Isang maliit na katawan ang biglang dumaan sa aming pag-itan at buong dapper na tumayo sa harap ko, si Chloe. Ang aking 12 taong gulang na anak ay dunggaling tumayo. Nakabuka ang 2 maliit na kamay upang protektahan ako mula sa kanyang sariling ama. Umiiyak siya sa takot, nanginginig ang buong katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. Huwag mong hawakan si nanay! Masama kang tao, tatay! Masama ka! Sigaw ni Chloe habang umaagos ang kanyang mga luha. Natigilan si Adrian. Ang kanyang nakataas na kamay na tila ba handang sumampal sa akin ay biglang napatigil sa hangin. Tinitigan niya ang kanyang bunsong anak at sa isang napakaliit na sandali, nakita ko ang isang mabilis na dumaang hiya at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang kaunting natitirang leuan tao sa kanyang dibdib ay tila ba gumising nang makita ang matinding takot at poot sa mata ng kanyang sariling dugo. Dahan-dahan ni yang ibinaba ang kanyang kamay at binitiwan ang aking braso. Ginamit ko ang pagkakataong yon upang magpanggap. Niyakap ko si Chloe, pinalalabas ang aking matinding kahinaan at pagiging talunan upang hindi niya hinalain na may alam ako sa kanyang mga sikreto. Adrian, anong cellphone ba ang sinasabi mo? Umiiyak kong sabi habang pilit na pinatunog na miserable ang aking boses. Isang lumang sira-sirang telpo na hindi na gumagana? Ibinebenta ko na yon sa isang junk shop sa tabi ng ospital noong isang araw. Para lamang may pambili kami ng gatas at bigas ni Chloe. ₱100 lang ang ibinigay sa akin.
Bakit mo kami rahasin ng ganyan para lang sa isang basurang telpo? Tinitigan ako ni Adrian. Sinusuri ang aking basang mukha at ang aming madilim at mahirap na kwarto. Dahil sa aking hitsura na tila ba isang talunan at walang kapangyarihang nurse, naniwala siya sa aking kasinungalingan. Napaling siya sa matinding inis. Bago pa siya muling makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Camille ang tumatawag. Lihim ko siyang pinadalhan ng mensahe bago pa man makapasok si Adrian sa kwarto na nagbababalang narito ang asawa ko. Sinagot ni Adrian ang tawag at ang kanyang boses ay biglang naging malambot at puno ng pag-aalala. Honey? Adrian, nasaan ka ba? Galit na sigaw ni Camille mula sa kabilang linya, sapat na malakas para marinig namin. Kanina pa kita hinihintay dito sa tanyag na restaurant para sa huling meeting natin sa caterer ng kasal. Bakit ka pumupunta sa dating pamilya mo sa ganitong oras ng gabi? Niloloko mo ba ako? No, honey, no! Pakiusap, huwag kang magalit. Mabilis at natatarantang paliwanag ni Adrian habang lumalakad palabas ng aming kwarto. May kinuha lang akong luma kong dokumento rito. Papunta na ako dyan na yun din. Sorry, honey. Ibinaba ni Adrian ang telepono, tumingin sa akin ng isang huling matalim na titig. Siguraduhin mo lang na hindi ka gugulo sa Biyernes ng umaga, Marites. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, pagsisihan mo. Umalis si Adrian, marahas na isinara ang pinto. Napaupo ako sa sahig habang yakap-yakap ang aking dalawang anak. Nanginginig ang aming mga katawan, ngunit alam ko na nalagpasan namin ang unang malaking dusa. Sa kabilang dako ng lungsod, si Danilo ay kasalukuyang nasa opisina ng isang pinagkakatiwalaang hepe ng pulisya sa Cebu. Kasama ang abogado ng pamilya ni Camille mula sa Manila, inilatag ni Danilo ang mga audio recordings ng planong mamatay ako sa insurance, ang mga peking dokumento ng SPA, at ang ulat ng peking notaryo ni Ate Renato Alcantara. May sapat tayong ebidensya para sa frustrated murder, falsification of public documents at estafa, seryosong sabi ng hepe ng pulisya. Maghahanda kami ng isang entrapment operation bukas ng umaga sa opisina ng notaryo. Huhulihin natin siya sa mismong akto ng pagtanggap ng pera gamit ang peking spa. Ngunit bago matapos ang gabi, nagkaroon ng hindi inaasahang problema. Nalaman ni Adrian mula sa kanyang mga koneksyon sa daungan na ang talyer ni Danilo ay biglang nasil at si Danilo ay hindi na mahanap. Dahil sa kanyang tuso at mapaghinalang pagkatao, naramdaman ni Adrian na may kakaibang nangyayari. Upang masigurong makukuha niya ang cash at makakatakas agad bago pa man may makatuklas ng kanyang mga pandaraya, nagpasya siyang ilipat ang oras ng transaksyon. Nakahawak ako sa aking cellphone nung hating gabi nang makatanggap ako ng isang urgent na mensahe mula kay Camille. Marites, nagsisimulang maghinala si Adrian. Binago niya ang oras ng pirmahan ng bentahan ng bahay sa opisina ng notaryo. Inilipat niya ito sa ganap na 8:00 ng umaga bukas, sa halip na 10:00. Gusto niyang makuha ang pera at sumakay agad sa barko o eroplano. Marites, mayroon na lamang tayong 10 oras upang ihanda ang lahat ng pulis at abogado. Ang banayad na gasgas ng gintong dulo ng fountain pen sa ibabaw ng makapal na papel ng kontrata ng bilihan ay biglang naputol nang marinid ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng opisina ng notaryo publiko sa Cebu. Sa labas ay kasalukuyang ganap na 8:00 ng umaga ng Biyernes. Nakatayo si Adrian. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana, tila ba isang matagumpay na negosyante na handa ng pumirma upang ibenta ang aming bahay para sa kanyang sariling interes. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang mga kinatawa ng isang pribadong mamumuhunan na may hawak na makapal na bag ng cash, kasama si Camille na nagpapanggap na sumusuporta sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Adrian habang ibinababa ang kanyang panulat. Ngunit ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng matinding gulat nang makita niya ako na pumasok sa silid kasama si Danilo, ang aming abogado, at ang abogado ng pamilya ni Camille mula sa Manila. Marites? Nautol na, sabi ni Adrian, bago mabilis na pinatatag ang kanyang boses upang magpanggap na matapang sa harap ng mga buyer. Anong ginagawa mo rito?
Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magugulo sa aking mga transaksyon. Ati Alcantara, pakiusap tawagin mo ang security upang ilabas ang mga taong ito. Hindi alis ang aking kliyente, Gigi Santos. Formal na sumabat ang aming abogado habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy. Narito kami upang pigilin ang illegal na transaksyong ito. Ang hawak mong Special Power of Attorney o SPA ay huwat at walang legal na bisa. Lumapit si Danilo at inilatag ang opisyal na ulat ng handwriting expert mula sa Manila na nagpapatunay na ang aking pirma sa SPA ay sadyang kinopya at wad. Kasabay nito, inilatag din niya ang sertipikadong kopya ng logbook ng ospital sa Cebu. Ayon sa mga papeles na ito, paliwanag ng aming abogado sa mga natitigilang buyer. Sinasabing ang aking kliyente ay humarap sa notaryo sa Manila noong 12 ng Oktubre. Ngunit narito ang patunay na sa mismong araw at oras na iyon, kasalukuyan siyang nag-oopera ng pasyente sa loob ng operating room ng ospital sa Cebu. Ang physical impossibility na ito ay sapat na upang kansilahin ang anumang uri ng bentahan. Napatayo ang kinatawan ng mga buyer, agad na kinuha ang bag ng pera mula sa lamesa. Teka muna, Gigi Santos. Sinabi mo sa amin na malinis ang mga papeles na ito. May kaso pala ng falsification of documents ang ari-ariang ito. Huwag kayong maniwala sa kanila! Sigaw ni Adrian habang nagsisimula ng mamasa ang kanyang ng malamig na pawis. Ang kanyang mukha ay naging parang hayop sa matinding takot at galit. Kasi, numalingan ang lahat ng yan. Baliw ang babaeng yan. Selos lang yan dahil ipapalit ko na siya kay Camille. Honey, sabihin mo sa kanila na legal ang lahat. Sabihin mo sa kanila. Humarap si Adrian kay Camille. Hinawakan ang kanyang kamay upang humingi ng tulong. Ngunit sa unang pagkakataon, marahas na binawi ni Camille ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Adrian. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa aking tabi, nakatingin kay Adrian na may kasamang matinding poot at pandidiri. Wala nang kasal na mangyayari, Adrian. Malamig na sabi ni Camille at ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. At wala ka nang makukuhang kahit isang sentimo mula sa pamilya ko. Nalaman ko na sa aking abogado sa Manila ang lahat ng ginawa mo sa trust fund ko at sa mga papeles ng aking ama. Isa kang magnanakaw at manloloko. Camille? Anong sinasabi mo? Nanginig ang mga labi ni Adrian. Ang kanyang buong mundo ay tila ba gumuho nang mapagtantong ang babaeng akala niya ay kanyang huling alas ay ang mismong naghila sa kanya pababa sa bitag. Dahil sa matinding desperasyon, biglang sumugod si Adrian sa lamesa. Sinubukan niyang giyatin at sirain ang mga dokumento ng handwriting expert upang sirain ang ebidensya. Mga kasinungalingan ito. Peke ang mga papeles na ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga papel, mabilis siyang hinarangan ni Danilo. Dahil sa lakas ng katawan ni Danilo mula sa kanyang trabaho bilang mekaniko, mabilis niyang naitulak si Adrian pababa sa lamesa, iniipit ang kanyang mga braso sa likod. Huwag mong subukan, Adrian. Malamig na bulong ni Danilo sa kanyang tainga. Tapos na ang oras ng panloloko mo. Sa mismong sandaling yon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Inspector Alipio kasama ang 3 unipormadong pulis ng Cebu. Agad nilang pinalibutan si Adrian habang ito ay pinapanatiling nakadapa sa lamesa. Kinuha ko ang aking cellphone, ikinonekta ito sa Bluetooth speaker ng opisina at pinindot ang play. Ang tunog ng garalgal na static ay sinundan ng malinaw at malamig na boses ni Adrian na umalingaw-ngaw sa buong opisina ng notaryo. Gawan mo ng paraan ang preno ng kanyang lumang sedan? Gusto ko na maging mukhang aksidente ang mangyayari sa madulas na kalsada ng Trans Central Highway kapag maulan. Upang makuha ko ang buong 10 milyong pisong insurance. Natahimik ang buong silid. Ang mga buyer, ang notaryo publiko at ang mga pulis ay napatitig kay Adrian na may kasamang matinding pangingilabot. Si Adrian ay hindi na makagalaw. Ang kanyang muka ay kasing putla na ng papel habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding takot. Inatasan ng mga pulis si Danilo na bitawan si Adrian upang pormal siyang pusasan. Tumayo si Adrian na humihingal,
basang-basa ng pawis, habang suot pa rin ang kanyang mamahaling sunglasses upang itago ang kanyang takot at kahihiyan. Lumapit ako sa kanya ng ilang hakbang. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Walang kahit anong takot na natitira sa aking puso para sa gupit na ito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mukha. Pagkatapos, ay marahan kong hinawakan ang kanyang sunglasses at marahas itong hinablot. Itinapon sa sahig kung saan ito ay nabasag. Tumingin ka sa aking mga mata, Adrian. Napakalamig kong sabi, habang pilit na pinatatag ang bawat titik ng aking salita. Gusto kong makita mo ang mukha ng nurse na binalak mong patayin para sa pera, masdan mo ang mukha ng ina na kailanman ay hindi mo na muling mapapapabagsak. Ang 15 taon ng aking sakripisyo ay natapos na rito at sisiguraduhin ko na sa likod ng rehas magugugulin ang natitirang bahagi ng buhay mo. Inaresto ka namin sa kasong falsification of public documents, estafa at attempted murder Adrian Santos. Formal na binasa ng pulis ang kanyang mga karapatan habang ikinakabit ang malamig na posas sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang hinila ng mga pulis si Adrian palabas ng opisina sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ng maraming tao na nagtipon sa koridor dahil sa ingay. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, lumapit siya ng kaunti sa aking tapat at isang masamang ngiti ang biglang gumuhit sa kanyang maputlang mukha. Bulong niya sa aking tainga sa pamamagitan ng kanyang nanginginig ng ngipin. Matalino ka nga, Marites. Pero sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Ang bahay na yan, hindi mo alam na kasalukuyan ko rin itong isinanla sa mga mapanganib na tao mula sa mga tinudong den. At kung wala akong pirang ibabayad sa kanila ngayon dahil ipapakulong mo ako, kayo ng mga anak mo ang sisingilin nila ng dugo. Hindi kayo mabubuhay ng tahimik. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang dahan-dahan siyang ila-ila ng mga pulis palabas, iniwan ang isang bagong matinding banta na parang isang maitim na ulap na muling tumakip sa aming kapayapaan. Ang mainit na sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumapang sa bagong pinturang pader ng aming sala, tila ba nagdadala ng bagong simula sa aming buhay. Pagkatapos ng ilang buwang mahabang laban sa Regional Trial Court ng Cebu, sa wakas ay nakamit din namin ang hustisya. Sa tulong ng matitibay na ebidensyang nakalap namin ni Danilo at ng abogado ng pamilya ni Camille, formal na ipinawalang bisa ng korte ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa Peking SPA at sa 4 na milyong pisong utang. Ang banta ni Adrian tungkol sa mga mapanganib na loan shark ay mabilis ding naresolba sa tulong ng mga awtoridad. Dahil sa pakikipagtulungan ni Camille at ng kanyang pamilya, sinalakay ng pulisya ng Cebu ang ilegal na sindikato ng pautang na gumamit ng mga huwad na papeles ni Adrian, dahilan upang tuluyan silang mabuwag at hindi na kami magawang gambalain pa. Si Adrian naman ay hinatulan ng pangmatagalang pagkabilanggo para sa kasong falsification of public documents, estafa, at frustrated murder. Sa araw na iyon, formal na kaming lumabas mula sa aming maliit na paupahang kwarto upang bumalik sa aming sariling tahanan. Hawak ko ang kamay ni na Bianca at Chloe habang dahan-dahan kaming humahakbang pabalik sa aming bakuran. Wala na ang amoy ng luma at basang semento. Pinalitan na ito ng amoy ng sariwang hangin at ng mga bulaklak na muling sumisibol sa aming hardin. Magkakasama naming nilinis ang buong bahay. Pininturahan namin ang mga pader ng kulay puti at asul, sumisimbolo sa kapayapaan at kalayaan na matagal naming ipinagdasal. Sa gitna ng aming sala, tinanggal ko ang lumang larawan ng aming kasal ni Adrian at pinalitan ito ng isang bagong kwadro. Isang lararawan naming tatlo ni na Bianca at Chloe na masayang tumatawa sa ilalim ng araw ng Cebu. Wala na kaming takot. Wala na kaming pangamba. Bago matapos ang buwan, nagkita kami ni Camille sa Mactan Cebu International Airport. Babalik na siya sa Manila upang tuluyang alagaan ang kanyang nagpapagaling na ama at pamahalaan ang kanilang mga ari-arian. Wala nang bakas ng galit o inggit sa aming mga mata. Pagkakita niya sa akin, agad siyang lumapit at mahigpit akong niyakap. Salamat, Ate Marites. Bulong ni Camille habang may kasamang luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa tapang mo na harapin ako noon,
Baka naging biktima rin ako ng lalaking yon habang buhay. Tinuruan mo akong maging matapang para sa sarili ko. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang mga kamay. Walang anuman, Camille. Pareho tayong biktima. Ngunit mas pinili nating maging mga survivor. Mag-iingat ka sa Manila at tandaan mo na karapat-dapat kang maging masaya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang maliwanag na umaga ng Sabado, isang maliit na simpleng banner ang nakasabit sa labas ng isang bagong gusali malapit sa Kapitolyo. Kalinga ni Marites Support Center. Ito ay isang maliit na ahensya na aking itinayo sa tulong ng mga donasyon at ng aking sariling ipon, naglalayong magbigay ng legal at emosyonal na suporta para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan Taichin at pandoloko sa pamilya. Naroon si Danilo, nakasuot ng isang malinis na polo, nakangiti habang kinakausap ang ilan sa aking mga kasamahan sa ospital na dumating upang sumuporta. Si Danilo ay muling nakakuha ng kanyang lisensya at kasalukuyan nang nagtatrabaho bilang mechanical supervisor sa isang marangyang kumpanya ng barko sa Cebu. Ang kanyang danzu ay tuluyan ng naibalik at ang aming pagkakaibigan ay naging mas matibay pa kaysa sa nakaraan. Habang inaayos ko ang aking bagong opisina, patakbong lumapit sa akin si Chloe. May dala siyang isang makulay na laruang cake na gawa sa plastic na siya mismo ang nagdisenyo. Isinabit niya ito sa pangunahing pader ng aking mesa. Sa ibaba ng laruang cake ay may nakasulat na pamilyar na mensahe. Happy birthday, everyday nanay! Niyakap ko siya ng mahigpit habang si Bianca, nakasalukuyan ng naghahanda para sa kanyang kolehiyo sa kursong abogasya, ay nakangiting sumandal sa aking balikat. Para sa amin, ang bawat bagong araw ay isa ng pagdiriwang ng aming buhay at kalayaan, isang walang katapusang kaarawan na hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Tumayo ako sa harap ng pintuan ng aming center upang formal na tanggapin ang aming mga bisita. Tumingin ako kay Danilo na sumaludo sa akin ng may kasamang matinding respeto at pagmamalaki. Habang dahan-dahang nababawasan ang dami ng tao sa labas, napansin ko ang isang batang babae na rutre na nakatayo sa gilid ng salaming pinto. May kalong siyang maliit na sanggol at sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang pulang papel ng demand letter mula sa bangko. Umiiyak siya sa takot, tila ba hindi alam kung saan pupunta? Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Lumuhod ako upang mapantayan ang kanyang nangangatog na tuhod at marahan kong hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Mumiti ako sa kanya nang may kasamang init at katiyakan. "Huwag kang matakot, anak," mahinahong sabi ko sa kanya. "Narito ako. Sasamahan kita sa laban na ito."